Naarayon na nga po ang buhayang si Lolong, pero nangangamba pa rin po ang ilang residente malapit sa Agusan Marsh dahil hindi pa rin nahuhuli ang sinasabing mas malaki at mas malakas na buhaya sa kanilang lugar. Narito po ang aking report. Dito sa Barangay Nueva Eira sa Bunawan, Agusan del Sur, nahuli ang buhayang si Lolong. Ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau, itong pinakamalaking buhayang nahuli sa kanyang natural habitat sa Pilipinas. May bigat na 1,075 kilo. At sa laki nitong 20.1 feet, mas mahaba pa ito sa tatlong nakahigang 6-footer na tao. Kung nakatayo, aabot naman ito sa second floor ng isang gusali at halos kapantay ng isang pampasaherong jeep. Inaalam na ng PAUB kung posibleng ito rin ang pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo. Kung may nakaharap man ang malapitan ng isa pang dambuhalang buhayang pinaniniwala ang kasama ni Lolong, siya si Jabar Abdul. Mao ito na adlok ta nga kuan. Lukta sa tubig dito. Yung ano po niya, yung nakita niya yung kinain yung kalabaw niya, takot na takot po siya. Ang kanya mga kapitbahay, saksi rin sa nangyari. Diyan po namin nakita yung kalabaw, parang paganon-ganon lang yun siya. At saka pagdating dito namin nakita yung buntot ng buhaya, na yun pala, yung kalabaw, tinangay pala ng buhaya. Nung makita niyo yung buntot, nagulat ba kayo sa laki? Talagang gulat na gulat kasi yung mga kapatid ko takbuhan kami agad. Ang pangalawang dambuhalang buhaya, pinaniniwalaang umaaligid pa rin sa lugar. Mas malakas at mas malaki rin daw ito kaysa kay Lolong. Kaya ikinalat na mga karatulang gaya nito na nagbibigay babala sa mga mangingisda. Ang barangay ay umaasa sa pagtatanim at pangingisda para sa kanilang ikinabubuhay. Pero dahil sa mas malaking buhayang hindi pa rin nahuhuli, takot ang idinudulot nito sa mga residente. Mula nang mahuli si Lolong, marami ang gustong makakita sa kanya. Sa labas ng ginagawang Eco Park, ang dating tahimik na Barangay Consuelo, pinaparadahan na ng maraming sasakyan sa labas at tila piyesta. Ay, gusto lang tumingin sa buhaya. Bawal po pa. Ha? Bawal pa raw po. Hindi, pwede naman. Pumasok yung iba eh. Taga dito kami tapos paano na kung hindi namin makita? Dapat makita namin. Patuloy ang pagpapatag ng daan papasok sa Wildlife Park para sa inaasang pagdagsa ng mga turista. May mga karatula na ring itinayo na nagpapaalala kung bakit nililimitahan ng tao sa pagtingin kay Lolong. Naniniwala mga eksperto, nag-a-adjust pa sa kanyang bagong kapaligiran si Lolong. Sa loob ng 2 linggo, inaasahang mababago raw ang behavior nito.